Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrol Woman Abunggo ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Lalaking may kasong 2 counts of rape at sexual assault, arestado ng mga otoridad sa Cebu. Dating miyembro ng Communist Terrorist Group, voluntaryong sumuko sa otoridad sa Leyte. Baril at droga nasabat sa buy-bust operation sa Davao City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Upang maihanda sa anumang uri ng sakuna, lalong-lalo na ang mga kabataan, nagsagawa ang Regional Medical and Dental Unit 1 ng safety drills para sa mga estudyante ng Child Development Center. Police Master Sergeant Robert Basan Abella Jr., ibalita mo. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Nurse Week 2025 na may temang Innovate, Advocate, Transform, the Nurses' Blueprints for a Changing World, nagsagawa ang mga tauhan ng Regional Medical and Dental Unit 1 sa pangunguna ni Police Major Harleen Grace D. Hamias, Chief ng Nursing Section, ng Hero Training Practice Drill para sa mga bata sa Pro 1 Child Development Center sa Camp Oscar M. Florendo, Parian, San Fernando City. Ang aktibidad ay sinagawa noong Oktubre 23, 2025 kung saan tinuruan ng mga bata ng mahalagang safety drill tulad ng drop, cover and hold sa oras ng lindol at tamang paggamit ng safety whistle bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa emergency situation. Ibinahagi din ng mga kawani ng RMDU-1 ang kahalagahan ng pagiging alerto, disiplinado at mahinahon sa oras ng sakuna. Bilang pagkilala sa maayos na partisipasyon ng mga bata, binigyan sila ng mga munting regalo at pasasalamat ng mga tagapagsanay. Ipinahayag ni Police Major Hamias ang kanilang pasasalamat sa mga guro at magulang na patuloy na sumusuporta sa mga ganitong programa na nakatuon sa kaligtasan at paghubog ng mga kabataan. Sa kabuuan, layunin ng aktibidad na palaganapin ang kamalayan at kahandaan ng mga bata laban sa sakuna at palakasin ang kultura ng kaligtasan. Isang hakbang tungo sa mas matatag at ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Abella. Police Brigadier General Hansel Marantan, Director ng Highway Patrol Group, bumisita at nagpalakas ng moral sa mga miyembro ng Bulacan Police Provincial Office. Patrol Woman Mildred Tawagon sa report. Mainit na salubong ng Bulacan Police Provincial Office, si Police Brigadier General Hansel M. Marantan, Direktor ng Highway Patrol Group sa kanyang pagbisita bilang panauhing pandangal sa Camp General Alejo Santos, City of Malolos, Bulacan nito lamang Miyerkules ika-22 ng Oktubre taong kasalukuyan.
Pinangunahan ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ang Arrival Honors kasama ang Command Group, mga Staff Officer, Chiefs of Police at Force Commanders ng lalawigan. Sa kaniyang mensahe, binigyang diin ni Police Brigadier General Marantan ang kahalagahan ng integridad, pananagutan at dedikasyon sa pamumuno at paglilingkod. Pinuri rin niya ang kapulisan ng Bulacan sa kanilang patuloy na pagsisikap para sa kapayapaan at kaligtasan ng mamamayan. Binigyang diin ang pangangailangan ng pagkakaisa at kooperasyon sa pagitan ng mga unit ng PNP upang higit pang mapabuti ang serbisyo sa publiko, lalo na sa usapin ng road safety at crime prevention. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Police Colonel Garciliano sa HPG Director at tiniyak na patuloy na isusulong ng kapulisan ng Bulacan ang disiplina, profesionalismo at mahusay na serbisyo para sa mga Bulakenyo. Ang pagbisita ni Police Brigadier General Marantan ay nagsilbing patunay ng matatag na ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng Highway Patrol Group at ng Bulacan PNP tungo sa layuning mapanatili ang isang ligtas, maayos at maunlad na lalawigan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. NCRPO ang mas pinaiigting ang seguridad sa komunidad upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa paparating na Undas 2025. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mikamay Bahiwag. Tiniyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang full alert status buong Metro Manila sa paggunita ng Undas 2025. Sa pangunguna ni Police Major General Anthony Aberin, ipinatutupad ang direktiba ni Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. para matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng publiko, lalo na sa mga dadalaw sa sementeryo, simbahan at mga terminal. Aabot sa 8,575 pulis ang i-deploy sa iba't ibang lugar ng Metro Manila, kabilang ang mga sementeryo, kolumbarya, bus at train stations, airport at seaport. Magkakaroon din ng Police Assistance Desk, inspection teams at mobile patrol upang tumulong sa publiko at agad rumesponde sa anumang insidente. Ayon kay Police Major General Aberin, ang kanilang paghahanda ay nakasentro sa anticipation, coordination at compassion. Kahit may sabayang rally, tiniyak ng NCRPO na mananatiling payapa at maayos ang sitwasyon habang nirerespeto ang karapatan ng bawat mamamayan. Kasabay nito, ipinatutupad ng NCRPO ang mga hakbang mula sa PNP Focus Agenda upang mapanatili ang balanse sa publiko at safety at crowd management ngayong Undas 2025. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mikamay Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bahiwag. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Upang mapaghusay ang disiplina at moral ng PNP, matagumpay na naisagawa ang PNP Integrity Monitoring and Internal Discipline Mechanism Seminar ng mga tauhan ng Police Regional Office 6. Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Justin May Halyores. Isinagawa ng Police Regional Office 6 sa pamumuno ni Police Brigadier General Josefino Diligan, Regional Director, ang PNP Integrity Monitoring and Internal Discipline Mechanism Seminar nito lamang ika-22 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Pro 6 Multipurpose Hall, Camp General Martin Teofilo B. Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kamalayan at pagpapalago ng mga pulis sa tatlong pangunahing haligi ng serbisyo publiko na honor, justice at integrity. Dumalo sa naturang seminar sina Pastor Octavio E. Moncada, National President ng Bless Our Cup, at Pastor Bernabe Manuel, Chairman Emeritus ng BOC. Kasama ang iba pang pastor, senior police officers at mga squad leaders mula sa iba't ibang lalawigan ng Western Visayas. Tinalakay nila ang kahalagahan ng moral at espiritual na aspeto sa pagpapatupad ng tungkulin bilang tagapangalaga ng batas. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Police Brigadier General Ligan na ang integridad ay paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Ipinaalala rin niya na ang disiplina at katapatan ay hindi lamang alituntunin,
kundi pundasyon ng tunay na serbisyo sa bayan. Dagdag pa niya, ang bawat pulis ay dapat maging huwara ng katapatan, pananagutan at dedikasyon sa tungkulin. Ang pagsasagawa ng seminar na ito ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng Pro-6 na itaguyod ang isang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. Sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 2 counts of rape at sexual assault, arestado ang isang lalaki matapos ang operasyon ng mga otoridad sa San Fernando, Cebu. Patrolwoman Flora May Azares sa report. Swak parehas ang top 2 most wanted person provincial level na may kasong sexual assault at 2 counts ng rape matapos itong maaresto ng kapulisan ng San Fernando sa Barangay South, Poblacion San Fernando, Cebu noong ika-22 ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Michael Sigingoyon, Chief of Police ng San Fernando Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office, ang suspect na si Jupiter, 27 anyos, na residente ng naturang lugar. Ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong sexual assault na may 200,000 na rekomendadong piyansa at 2 counts ng rape na walang rekomendadong piyansa. Kasalukuyang nakapiit sa San Fernando MPS ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkaaresto ng suspect ay patunay ng San Fernando PNP ng kanilang mas pinaiting na pagpapatupad ng batas upang mapanatiling ligtas at payapa ang komunidad, alinsunod sa direktiba ni Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., Acting Chief, Philippine National Police. Mula dito sa Cebu Police Provincial Office, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Sa patuloy na kampanya ng PNP kontra insurhensiya, voluntaryong sumuko ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa mga otoridad sa Leyte. Magbabalita dyan si Patrolwoman Camberley Flores. Namin nakasama pakikibaka at kusang nagbalik loob sa pamahalaan ng isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Siabo, Baybay City. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan na pagsisikap ng mga tauhan ng 1st Leyte Provincial Mobile Force Company kasama ang Leyte Provincial Intelligence Unit, City Intelligence Team Ormoc, Regional Intelligence Unit 8 at Baybay City Police Station. Isinuko rin ng nasabing surrendery ang isang unit caliber .38 arms core revolver at 3 bala. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal mula sa mga kapulisan. Ang dating miyembro ng CTG ay nasa kustodiya ng 1st Leyte PMFC para sa kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP. Patuloy ang panawagan ng pambansang pulisya sa iba pang mga miyembro ng CTGs na iwaksin ang maling ideolohiya at magbalik loob sa ating pamahalaan upang makasama ang pamilya, mamuhay ng payapa at patuloy na sumuporta sa mga programa ng ating gobyerno. Mula dito sa Tacloban City, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Matapos ang matagumpay na buy-bust operation ng Kalinan Police Station, nasabat ang iligal na droga at isang kalibre 38 na baril sa 2 drug suspect sa Davao City. Patrolwoman Bername Lapuz magbabalita. Ang 2 drug personality sa isinagawang buy-bust operation ng Kalinan Police Station sa Barangay Riverside, Kalinan District, Davao City nito lamang ika-23 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Robel B. Saavedra, Station Commander ng Kalinan Police Station, ang mga suspect na sina alias Choi, 31 anyos, residente sa Purok 39, Abayon Mosque, Kalinan, Davao City, at alias Muhammad, 26 anyos, residente sa Purok 19, Kalumas Street, Kalinan District, Davao City. Ayon pa kay Police Major Saavedra, naaresto ang mga suspect sa bisa ng isang buy-bust operation na isinagawa ng mga tauhan ng Kalinan Police Station sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Na-recover mula sa mga suspect ang tinatayang 0.9 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 6,120 pesos, isang caliber .38 revolver na may 2 buhay na bala ngunit walang serial number at buy-bust money na ginamit sa operasyon.
Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Kalinan Police Station ang mga suspect para sa tamang disposisyon at paghahain ng mga kaukulang kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pinapaigting ng kampanya ng Police Regional Office 11 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Joseph R. Arquiles laban sa ilegal na droga sa Rehiyon 11. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Bernami Lapus, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lapus. 37 anyos na lalaki patay matapos pagbabarilin ng isang sospek sakay ng isang motorsiklo sa Cotabato City. Patuloy na pinaghahanap ng pambansang pulisya ang sospek upang makamit ang hustisya ng biktima. Ang kabuuang balita ay hatid ni Patrolwoman Leonora Gawang. Patay ang isang lalaki matapos mabiktima ng pamamaril sa Malagapas, Rosario Haiten, Cotabato City nito lamang ika-22 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si George Masukat Montac, 37 na taong gulang, habang kinilala naman ang suspek na si alias Kilay, 45 na taong gulang at residente ng naturang lugar. Base sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, ang motibo sa krimen ay personal na alitan na nag-ugat sa hindi pagkakaintindihan sa hindi pagbayad ng utang. Lumalabas umano na ang biktima at suspek ay may matagal nang hindi pagkakasundo na humantong sa trahedyang ito. Ayon sa mga saksi, mabilis na tumakas ang suspek matapos ang insidente sakay ng isang pulang Honda XRM 110 na motorsiklo. Tinamaan ang biktima sa kaliwang tainga nito na naging sanhi ng kaniyang agarang pagkamatay. Na-recover sa crime scene ang basyon ng bala ng kalibre 45 pistol na siyang ginamit umano ng suspek sa pamamaril. Patuloy ngayon ang isinasagawang hot pursuit operation ng mga otoridad laban sa suspek na si Dagadas. Samantala, nananawagan ang Cotabato City Police Office sa mga residente na may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng suspek na makipag-ugnayan agad sa kanila upang mapanagot ito sa batas. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. At mga ka-PNN, 62 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay. Ako si Patrolwoman Maria Danica Bungo ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ang tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.